napapanahon din, di ba? Kasi sabi sa ating pag-uusapan ngayon, a heart of a servant. Hindi ko malilimutan yung huling-huling linya na sinabi ni Pastor May sa isang preaching niya. Ang sabi niya, hanggat di mo matutunang maglingkod, hindi ka nabubuhay. Buhay ka lang. Yan. Humihinga ka lang. Pero hindi ka nabubuhay dahil ang purpose talaga kung bakit ikaw ay may buhay at nabubuhay ay upang maglingkod. Yan. Kapag hindi tayo maglingkod at hindi tayo naglilingkod, hindi tayo lalago. Hindi tayo lalago, hindi lalago ang ating buhay pananampalataya. Dahil bakit? Pag sinabing pero syempre dahil pinag-uusapan, parang part 2 na to ng ginawa ng yung heart of a servant, no? Pag sinabing being a servant, it does not necessarily mean that you have time. Hindi raw ito nangangahulugan na pag sinabing isa kang servant, if you are a servant, meron kang oras. Hindi po. Pag servant ka, pag ikaw ay isang lingkod, hindi lang oras ang meron ka, meron kang puso. Yan. Meron kang puso. They have the heart. Being a servant does not necessarily mean you have time, but you have a heart. Meron kang puso. Meron kang puso na meron kang pag-ibig sa iyong ginagawa, meron kang pag-ibig sa iyong kapwa, meron kang pag-ibig sa iyong master, di ba? At meron kang pag-ibig sa lahat ng mga tao na nasa paligid. Di ba? At sabi nga, di ba, at sabi daw, may nabasa din ako sa isang article na sabi doon oftentimes, our prayers does not, sabi nga sinasagot daw ang ating mga panalangin, hindi sa panahong tayo ay nakaluhod. Alam niyo po ba kung saan nakikita at talagang naririnig at sinasagot ng ating Panginoon ang ating panalangin? When we are on our feet serving the Lord and serving others around us. Wow, ang ganda nito, no? Diba? So kung kayo ay may mga panalangin na nais itaas sa Panginoon, aba, wag lang kayong lumuhod ng lumuhod at humingi ng humingi. Sabi nga, magtrabaho din kayo. Diba? Magtrabaho din kayo. Sabi kasi often the answer to our prayer does not come while we were on our knees, but while we were on our feet, serving the Lord and serving others, those around us. Diba? Kaya naman yung mga pastor natin na humahayo na sa iba't ibang lugar, alam niyo po ba na napakahirap sa kanila ang magsimula, pero dahil meron silang pagsunod sa Panginoon, meron silang puso sa kanilang paglilingkod, hindi nila alintana yung hirap, yung first step na gagawin nila, yung leap of faith na gagawin nila, dahil alam nila na kung sila ay may mga, sabi nga, meron pa silang nais na gawin para sa kanilang ministry, para sa kanilang paglilingkod, it is already an answered prayer. The moment daw na kanilang inilakad ang kanilang mga paa sa paglilingkod, ayan, sa paglilingkod sa Diyos at paglilingkod sa ating kapwa. Lalong-lalo na yung paglilingkod sa mga taong, sabi nga, tinitibok ng puso ng Diyos. Ito yung mga kaluluwang nawawala, the lost soul. Ayan, good afternoon po sa aking kumare. Ayan, si Sister Joy Zara. Welcome, welcome. Yan, manatili ka po at ikaw ay mapapagpala. Hello sa aking kababayan sa Masbate, si Ate Melda Hakilmo. Yan. Hello kay Pastora Mary Ann Di Torres Sabio. Ayan, kay Melchizedek. Nasaan na? Ang bilis di ba? Zerna, yan. Hello po sa mga parang church so blessed. Ayan. Hello sa mga taga-church so blessed. Ayan. So, kaya nga, alam nyo, bakit kailangan, ang talagang kailangan natin na meron tayo sa ating paglilingkod, dapat meron talaga tayong puso.
Meron tayong pag-ibig. Dapat maunawaan natin na kaya tayo naglilingkod kasi minsan sa buhay natin, hindi lang minsan nang tayo nilikha ng Panginoon, minahal na niya tayo. Sabi nga sa Jeremiah 31:3, I have loved you with an everlasting love. I have loved you with an everlasting love. Iminodelo ng Panginoon ang pag-ibig. Dahil sa pag-ibig na yan, kaya ang Diyos, pinaglingkuran niya tayo. Kaya ang Diyos, hindi siya naparito sa lupa para paglingkuran, kundi siya ay naparito para maglingkod. At kung ang Panginoong Jesus ay naparito sa lupa para paglingkuran natin, wala tayong kaligtasan. Di ba? Hindi tayo maliligtas. Diba? Dahil sa ang Panginoong Yesus naparito siya para maglingkod, natanggap natin ang ating kaligtasan. Natanggap natin ang ating kaligtasan, ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Yan. Kayo ba mga kaabangers? Hello kay Brother Larry Bautista. Magandang hapon sa iyo kay Sister Salina Barrientos. Good afternoon din po. Ayan. Mga kaabangers, nariyan na ba kayo? Kayo po ba ay gising na? Ayan, kung kayo'y inaantok pa, simple lang ang solusyon dyan. Mainit na kape with matching mainit na tinapay or pandesal. Yan. At kung kayo ay nariyan na, sige po, kayo po naman ay makiparticipate, diba? Patunayan natin na tayong lahat ay merong heart of a servant. Ayan, para sa inyo, ano po ba ang heart of a servant? Ano po ba ang heart of a servant para sa inyo? Ayan. Siyempre, ngayong hapon na to, alam niyo po ba ang ating guest ngayong hapon na to? Ay, talaga naman, hindi mo talaga matatawaran ang kanyang puso sa paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po ba na kami tuwing 4:30 in the morning, from Monday to Friday, meron po kaming prayer and intercession. At alam niyo yung ating guest na to, ngayong hapon na to, hindi talaga siya uma-absent. Hindi talaga siya lagi siyang present. Ayan. Maliban na lang po talagang may sakit or merong mga kadahilanan na kailangan niya munang mag-excuse. Pero alam nyo talaga, siya talaga yung nauuna pa to lagi, ha? Minsan, pag pumapasok ako ng 4:00, nandito na to. Yan, mga kasama niya yung kanyang mga kababata. Diba? Nauuna lagi sila sa aming prayer and intercession. Kaya mga kaabangers, if you want to join our prayer and intercession, naku, masayang-masaya kami kapag kayo'y sasama. Yan. Nag-plug, no? Pero totoo yun, di ba? Sa ating ang isang naglilingkod na may puso, una meron siyang prayerful heart, 'di ba? 'Di ba? Talagang nananalangin, connected palagi sa source, connected palagi sa Panginoon. Kaya naman ini-invite namin kayo to join us in our prayer and intercession. At talagang napakasarap. Napakasarap simulan ang isang araw, ang iyong bagong araw na kaloob ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. At ang isang merong puso, ang isang tao na may puso para sa paglilingkod niya sa Panginoon, hindi magsisimula ang araw niya nang hindi siya mananalangin. Yan. Kaya itong guest natin, ayan, gusto niyo na bang malaman kung sino yung guest natin? Aba, grabe, ang init nito maglingkod, mga kaabangers. Pag ikaw ay talaga namang hindi pa, sabi nga, half-hearted ka pa sa iyong paglilingkod, dumikit ka dito at ikaw ay mahahawa. Mahahawa ka ng kanyang init sa paglilingkod. Ayan. So, without further ado, ayan, tawagin ko na kasi ang dami ko nang sinasabi. Dapat i-reserve ko pa ito mamaya eh. Di ba? Kaya tawagin ko na po. Join me mga kaabangers in welcoming our guest this afternoon. Ayan. None other than
One of the Pasig ladies. Nagmula pa siya sa Pasig at ako naman nagmula sa Cavite. Pero parang magkausap lang kami at magkatabi. Ayan, hello po. Good afternoon po, Pastor Presil. Sayon ng Laluan, Cebu. Ayan. Let us all welcome Sister Kasing Valderrama. Hello, hello, hello! Good afternoon po sa ating lahat mga kaabangers! Good afternoon mga ka-DLS! Good afternoon po sa lahat ng aking mga kapamilya dyan sa Batangas, sa Pasig, saan man lugar kayo. Good afternoon! Ini-invite ko kayo, tungayan nyo ang aking kwento. Amen. Alam mo ba, Ate Kasing, may na-excite sa'yo na kaabangers natin. Ang ine-expect kong ibabati niya sa atin, good afternoon or di kaya good evening. Aba, naging aloha from Hawaii. Ang kanyang bate. Hello, Brother Richard Remando Ninyalga. Nag-migrate ka na rin ba sa Hawaii? At meron na nag-cheer sa'yo, si Ate Ursula Cruz. Ang sabi niya, wow, sister ko, go, go, go. Ayan, hello po kay Sister Norma Sales Cadiz. Ayan, alam ko siya ay nasa Spain ba? Yan, taga-Spain siya. At syempre, good afternoon po kay Pastora Donna and Pastor Mark Fabian ng Lipa, Batangas. Sabi ni Pastora Mary Ann, hello po, Tita Kasing, pasok hello, na. Hello, Mga kabatang. Ayan, mga batang henyo din pala ito. Yung ating bisita. Ayan, Ate Kasing, since nabati mo naman na ang lahat, meron ka pang hindi nababati, Ate Kasing. Alam ko, nasa tabi mo. Wala sa tabi ko yung aking pinakamamahal na asawa. Nandito kasi ako sa bahay ng aking kapatid. Siya ay nandun sa amin, nanonood ng TV. Sabi ko, wag siya nga alis. Pero di naman siya makapanood. Hindi siya makapanood. Mga anak mo, Ate Kasing. Mga anak ko, binabati ko kayo. Christian, Ronel, Jed Valderrama and Isa, Maggie. At ewan ko kung yung aking anak nasa Germany ay manonood. Yeah. Hello. Good afternoon sa inyong lahat. At sa aking mga kapatid dyan sa Sambat, Batangas. Sambat na Batangas, si Flor Delisa de Chavez, Marisa Nunez, at dito sa Ugong, Veronica, si Dion. At sa aking mga pamangkin, hello. Salamat na kayo ay talagang sumusuporta sa akin. Salamat. At good afternoon din sa ating pinakamamahal na senior pastor, Pastor Dong, Pastor May, na akala ko hindi na ako mag-guest, Pastora. Yeah. Salamat po sa pribilehiyo uli na mag-guest. Ayan, sabi ni Brother Richard, matindi ang MU niyan. Sigurado ako, yes, matindi talaga, di ba? Matindi siya umibig sa Panginoon. Yes. Yan ang kanyang MU. Ang pinaka-MU mo talaga ay si Jesus. Si Jesus, wala nang iba. Ayan. Hello, Sister Rowena Rimoga del Rosario. Ayan. Mabilis na usapan, Brother Richard. Mamaya na ang MU, Brother Richard. Yan. Siyempre, simulanan muna natin bago ang kanyang MU. Siyempre, dapat makilala natin ng gusto si Ate Kasing. Nakita naman ninyo kanina, no, sa picture, ang daming pamilya, di ba? Ang dami nila, di ba? Ate Kasing, kwentuhan mo naman kami, di ba? Ang tunay mo bang pangalan talaga ay Ate Kasing or Kasing? Tapos, ilan ba ang anak mo? Sino ang asawa mo? Sino ang mga magulang? Ilan kayong magkakapatid? Sige, Ate Sally, before, bago ko sabihin yan, ay meron kasing humingi ng link sa akin, yung kagawad namin dito, si Miss Sharon Carnay. Hello. Miss Sharon Carnay. Hindi siyang Christian. At saka si kagawad Baby Kumabig. Salamat sa inyong panonood. Salamat. At eto na po ako.
Ang tunay ko pong pangalan ay Casiana de Chavez Quezon Valderrama. Ay, nauna. Nauna ang ano. Casiana Quezon de Chavez Valderrama. At ako po ay tubong Tanawan, Batangas. May 9 na kapatid na lahat po ay hanggang ngayon buhay pa sila at malalakas. Sila po ay hiwa-hiwalay kami ng lugar. Ang isa'y na sa Ugong. Bale kami dito ay 3 sa Pasig, sa Kanyogan, na magkakatabi. At yung iba ay nasa Sambat Tanawan, Batangas na. At ang nanay ko po ay si Carmelita de Chavez at ang tatay ko po ay si Eliseo de Chavez na ngayon ay nasa piling na sila ni Lord. Mas nauna yung tatay ko. At ang nanay ko, kailan lang siya namatay, naka 1 year na rin siya. Yan po. Yan po yung aking... Ilan po ang anak ninyo, Ate Kasing? Ako po ay may 4 na anak. 3 lalaki at 1 babae. Sa awa po ng Diyos, sa tulong niya, ay tapos na po sila lahat ng pag-aaral. Wow! Grabe, no? Tapos lahat ang mga anak at 9 silang magkakapatid. Konti lang naman, mga kaabangers. Konti lang yon, di ba? Konti Sa lang. family planning. Kasi noon hindi uso ang family planning. At sabi nga, magpakarami daw. Kaya sabi ng tatay ko, nagpakarami nga sila. Mayong hapon, Brother Kenny Dagisona. Thank you for watching. Yan, di ba? Hindi uso ang family planning, pero uso ang family planting. Joke lang po, mga kaabangers. Wow, di ang saya, no, Ate Kasing? Ang saya ng buhay kabataan mo. Kasi kung 9 kayong magkakapatid, pang ilan ka sa magkakapatid? At ano yung mga hindi mo malilimutang kwento, kwento ng mga karanasan ninyo na 9 na magkakapatid? Sa 10 magkakapatid, ako ang pinakapanganay, pinakapinuno sa aming lahat. At kami po ay bagaman nandun yung buhay na medyo mahirap kami, ay masaya naman kami kasi kami ay laging magkakasamang magkakapatid. Lagi kaming inaalagaan ng aming magulang, hindi kami pinababayaan. Kaya ayun, hanggang sa, nga, kami ay nagkahiwalay-hiwalay na kami, nito kami ay mga may edad na. Pero salamat po sa Diyos, buhay pa kami lahat. Wow. Pinagpapasalamat ko sa Diyos. Wow, yes. Confirm na confirm, Sister Salina Barrientos. The more the merrier. Ayan, the more the merrier. At pinsan niyo po ito. The more the merrier daw. Totoo naman talaga, no? Masaya pag marami, lalo na pagka yung bagong sumisibol pa lang, yung mga kabataan pa talaga, masaya. Sabi nga ni Sister Maria Priscilla Eugenio, di bale daw na marami, na kaya namang palakihin ng maayos ng mga magulang nyo. Amen po. Yan, amen po. So, pinakapanganay ka sa 9 na magkakapatid. Ano yung hindi mo malilimutang kwento ninyong magkakapatid sa pagkain? Yan. Uso pa ba sa inyo noon yung tinatago yung naghahati-hati, naghahati-hati sa ulam, tapos tinatago yung ulam dun sa kanin? Ay, totoo po na nakaranas din talaga kami ng kulang sa pagkain kasi minsan yung nanay ko, ang hanap buhay lang naman niya ay magtinda ng kakanin. Siya ang nagluluto, sila ng tatay ko. Magkatulong sila na kami naman ay tumutulong din sa paggawa. Pero siyempre, pag kinakapos kami, minsan hindi pa nakabili ng bigas sa nanay ko pagka matumal ang tinda niya. Nakaranas kami na mag-ulam ng saging na bigay pa ng aming mga kapitbahay. At nakaranas din kami na tanghalian namin, 1:00 ng tanghali dahil ang nanay ko hindi pa nakakaubos ng paninda. Kaya pag kami ay ganon, mabuti
Mabuti na lang may mga kamag-anak kami na nagbibigay sa amin ng pagkain. Mga kapitbahay namin. Ang galing, no? Nakaranas mag-ulam ng saging. Eh, nakaranas ka na rin ate kasi ng adobong rice. Ay, yung may toyo. Nakaranas nga ako asin lang eh, tsaka tubig. Nakaranas din kami nung nagkahirapan din sa ulam talaga ay ang kisang mais, kisang kamoting kahoy. Yun lang inakinakain namin, naranasan namin lahat yan. Kaya pag may mga nag-guest dito, talagang relate na relate ako dahil yung naranasan nila, naranasan namin. Kala ko kami lang. Pag ako'y nag-aaral, pag ako'y pumapasok, ang baon ko ay nakabalot sa dahon. Ang ulam ko ay isang tuyo. Dahil noon talaga, ang balutan namin ay dahon ng saging. Yes. At kasi nga, maghapon kami sa school, kaya naglalakad kami pagpasok. At talagang salamat sa Diyos dahil nakayanan namin lahat yun. Wow. Masarap yun ha. Yung tawag sa amin yan, ano eh. Ano ang tawag yan? Bugong. Binubugong. Balot sa saging. Dahon ng saging. Binabalot sa saging. Tapos nandun may kamatis, may tuyo, may itlog minsan, tapos may Minsan nga, toyo kanin. lang. Toyo lang minsan. Wow, di ba? Alam mo, sabi ni Ate Angie, hello kay Sister Charmina Serkinia, at kay Sister Marisa Nonies. Ayan. Sabi Ang ni bait Ate niyan. Angie, Ate Kasingo, kami din po, 8 magkakapatid at agawan din po sa pagkain. Lagi pinauuna bigyan ng ulam ang mga nakababata at bunso. Confirm ba Yes. to? Ate Yes kasi. po. Talaga po. Na talagang kahit di ka makakain, basta yung mga kapatid mo makakain. Talagang inilalaan mo yung pagkain sa kanila kasi mas mga bata sila. Eh tayo, mga matanda, nakakaunawa. Tayo Kaya yung paubaya, nagbibigay. tayo nagbibigay. Kasi tayo yung panganay, di ba? Tayo yung magbibigay, hindi naman magbibigay, kundi Kaya, magpaparaya. papaya. Yan. Hello po kay Sister Manuela Gonzales. Ayan. Thank you Hello, for Mami watching. Manuela. Ito na ako. Yan. So, Ate Kasing, meron din po ba kayong part na kayo nag-aaway-away? Ay, dumating din yan pero away bata. Hmm. Away bata na, syempre, pagka minsan meron isang bagay, pero saglit lang. Kasi talagang pinapagalitan kami ng aming magulang pag nag-aaway-away kami sa mga bagay. At alam namin na kailangan magbigayan talaga kami. Wow, parang talaga no, yung dati talaga yung mga pagpapalaki ng mga magulang. Nung talaga, tinuturo talaga yung pagbibigayan, pagpaparaya sa mga anak, di ba? Uunawain mo yung kapatid mo dahil ikaw yung mas nakatatanda, siya yung uunawain mo, di ba? Parang, Amen. di ba, ganun ang mga magulang magpalaki, di ba? At yung mga bata noon talaga takot pag sinabi ng magulang, talagang sinusunod. Sabi nga ni Sister Maria Priscilla Eugenio, di mahalaga ang pera na marami. Basta magkakasama sa kapag bata pa naman noon, kung ano ihain, kakainin. Basta importante, makaraos ng gutom. Kahit nakaranas ng di kaluwagan sa buhay, at least ngayon naman, naparanas ng Panginoon ang kaluwagan sa buhay ngayon. Kaya mabuti ang Panginoon. Di naman habang panahon ganun ang buhay. At saka paminsan-pinsan, kailangan din namang maranasan ng bata na ang buhay ay hindi naman laging masarap, di ba? Kailangan din paminsan-minsan makaranas ang bata ng hirap sa buhay, di ba? Kasi pag lagi namang sarap, ay baka akalain nila, di ba, na ang buhay ay petiks-petiks lang, di ba? Ang buhay ay chill-chill lang, di ba? Madalas nating marinig yan sa mga kabataan, chill-chill lang, di ba? Kaya minsan parang pag may problema na dumating, di ba, kapag ang bata hindi mo naparanas sa kanila yung mga ganitong pagkakataon na ang buhay ay hindi laging masarap, kundi may mga paghihirap din. Pag may dumating na problema, hindi nakakayanan ng isang bata. Di ba? Kaya maganda rin talaga yung nakakaranas ka ng hirap hanggang sa nakakaisip ka, maisip mo, naranasan mo talaga yon.
At ako nga pala, meron akong naranasan na nag-aalaga ako ng kapatid. Di sa lamesa, naglalaro kami, yung kapatid ko nahulog. Nahulog sa lamesa. Doon ako napagalitan ng nanay ko. Kasi nalibang kami sa kalalaro, yung kapatid ko nahulog. Hindi ko lang matandaan kung sino sa kapatid ko. Nahulog. Nahulog sa lamesa, pero hindi naman siya nasaktang masyado. Wow. So, ibig sabihin, ate, kasing dahil ikaw ang panganay, lahat ng kapatid mo na alagaan mo. Alagaan ko yung kapatid ko noong itong mga bandang huli ay yung nasa gitna mula sa pangatlo, naalagaan ko sila hanggang sa dito sa bandang pang-apat, ay pang-anim kasi nung yung iba umalis na ako sa bahay kaya hindi ko naalagaan tong mga nasa huli. Yung bunso, yung dalawang bunso. Wow, grabe, halos lahat sila ay naalagaan mo. Talagang nagpakaate ka sa buhay ng iyong mga kapatid. Naranasan mo ba na naglalaro ka? Alam mo, naglalaro ka ng piko tapos karga-karga mo yung kapatid mong maliit? O naranasan ko yan. Naranasan ko din yung kami nakikipanood ng TV sa kapitbahay, bit-bit ko, mga kapatid ko. Kahit na kami nahabol ng aso, pinagsasara ng pinto. Kasi nga, mahirap nun. Biglan lang ang may TV nun. Kaya kami, pag nakikipanood talaga, pag tanghaling tapat, makikipanood kami. Talaga naranasan namin talaga na minsan kami ay pagsarahan ng pinto, minsan ay, meron namang time na kami ipinapanood, kamag-anak din namin, malapit sa amin. Wow. Di ba? Naranasan din na. Sino po ba ang nakaka-relate dyan ng mga ate at kuya na yung mga kapatid ay dinadala sa kapitbahay para makipanood ng TV? Tapos pagdating doon, pagsasarahan ka ng pinto. Di ba? Sayang naman yung pag-iwas mo sa mga aso na humahabol. Pagdating doon, isang malaking-malaking pinto ang iyong television. Diba? Hello and good afternoon sa aking kumpare sa Binyan, Laguna. Ayan, kay parang Ernie Ahero at syempre kay Nanay Shioni Atienza at kay Pastora Marivic Mavic Mangga. Yun, hello po. Pastora Mavi. Yan. Alam mo si Ate Angie, nakaka-relate siya. Alam mo ba, anong oras ba ngayon sa US? Parang madaling araw, no? Pero gising pa si Ate Angie. Tama po, lahat ng mga susunod na kapatid, ikaw bilang panganay ang mag-aalaga at gagawa sa gawaing bahay, lalo na sa paglaban. Naku po, sa ilog pa naman ang labahan. Totoo ba? Talaga. Sa ilog ang labahan Naranasan nyo? ko din yan na tuwing Sabado pupunta kami sa ilog, sakay kami ng tricycle, dala-dala namin ang batya, sako-sakong damit. Doon kami naglalabas sa ilog, sabay picnic. Kaya lahat yung mga narinig ko ditong mga patotoo, yung mga nag-guest, relate na relate ako kasi naranasan ko talaga lahat yan. At kami, kasama ko yung mga kapitbahay namin, pero masarap maglabas sa ilog kasi hindi ka na magbobomba ng poso. Noon, kami, wala naman din kaming nawasa noon. Ang uso ng poso. Nakikiigib din lang kami sa mga kapitbahay naming may poso. Naranasan ko din yung maglagay ng sa balikat para kumuha ng tubig, umigib ng tubig sa poso. Oo, yung may parang kawayan, tapos may Balagwit ang balde. tawag sa amin doon, balagwit. May balde sa magkabilang dulo. Yes, oo. Kaya, kasi noon, bihira lang talaga ang may poso. Malayo pa. Oo. Totoo. Yan. Totoo talaga. Daming nakaka-relate. Lalo na daw yung pakikinood sa kapitbahay. Nakaka-relate. Magbalagwit ng timba ng tubig. Di ba nakakalaki ng muscle yon? Parang ako dinaanan ko rin to eh. Kaya nag-i-enjoy ako makipagkwentuhan ngayong hapon kay Ate Kasing eh. Yan. Hello po, Pastor Walter Faustino. Yan. Ate Kasing, meron namang, is there a chance ba na ang nanay mo ay napalo ka dahil sa hindi mo kasalanan, kundi kasalanan ng kapatid mo? Nangyayari din yun
na napapalo din kami pero bihira naman. Tsaka yung nanay ko ay hindi naman palaging namamalo. Palagi din lang siya naka-shout out. Kasi pag marami kami magkakapatid, tatawagin kami lahat. Shout out. Pagka may gagawin, kanya-kanya kami ng gagawin, tulong-tulong kami. Tapos isang beses na, syempre, maliit pa ako. Sunong-sunong ko yung bilao ng kakanin na ititinda niya. Ngayon, hindi ko rin malilimutan yon. Magkapatong yon. Ngayon, siguro nawalan ako ng biglang nahulog. Nahulog yung, doon ako napagalitan talaga ng nanay ko kasi yung puhunan niya, yung magiging benta niya, wala na. At alam mo ba, nasa isip ko noon, "Lo, paglaki ko, babayaran ko yan." Yun ang nasa isip ko, paglaki ko, babayaran ko lahat yan. Sabi ko gano'n, hindi nawawala sa isip ko yun. Kaya, yun talaga yung mga pangyayari sa amin ng nanay ko. Oh, grabe, no? Sino po ba ang Kaya, nakaranas dyan? kaya hindi ako lumaki kaya ganito ako kaliit. Kasi, nagsusunong ako ng bibingka, nagbabalagwit ako ng tubig. Talagang kaya pala ako hindi ako lumaki, hindi ako tumaas kasi pasan ko ang daigdig. Pasan ko ang daigdig. Hindi naman daigdig, ate, kasi pasan ko ang tubig at bilao. Oo. Kasabihan lang yon, kasabihan lang. Sabi ni Pastor Walter, ha ha ha, usapang dekada si Senta, usapang igib sa malayong poso no TV sa kapitbahay at bili-bili kayo niyan. Ay, tumaob ang bilao, lugi negosyo. Yes, Ate Sally, naranasan ko din na maglako sa karsada. Pag ako'y nakakakita ng crush ko, nagtatatakbo ako. Dalawa kaming magkamag-anak. Pag nakakita kami ng crush namin, magtatago kami. Tinatago namin yung lako-lako. Para kasi nakakabawas ganda, no? Ang saya, ang saya. Nahihiya kami. Hindi pala dapat ikahiya. Talagang Bakit nga kaya, no? Kasi feeling kasi natin, uy, andyan yung crush ko, makita ako nagtitinda. Bawas ganda. nahihiya lang. Ayan, nakaka-relate po ba kayo? Sabi ni Pastora Mary, baka kaya hindi rin ako lumaki kita kasi taga-sunong din ako ng labada. Ayun. Oo, Ay, labada ako din, rin. ako din. Hala, Pareho tayong panganay, talaga. para-paras tayong panganay nga pala, no? Kaya hindi talaga tayo nagsilaki. Yan. Mm-mm. Sabi ni Ate Hula, ni Ate Ursula Cruz, ay, ngayon ko lang nalaman yan, te. Naitaog mo pala ang bilao. Hindi ko kinukwento, nahiya ako. Kasi Sabi ni maliliit Pastor, pa sila noon. Maliliit pa yung mga kapatid ko, hindi nila natandaan yun. Ako lang tsaka yung pangalawa. ngayon lang pala nila nalaman na naitaog mo pala yung bilaong paninda mo. Sabi ni Pastor Walter, bawas ganda, sipag ganda. Ayun, totoo po yun. Yun. Yan. Sabi ni Salamat sa Dr. Diyos. May, kaya John, marunong pala magalit si Tiang, marunong din pala magalit daw ang nanay mo. Ayan. By the way, ate, kasi ano po ang kabuhayan ng tatay mo? Kung ang nanay mo ay mahilig magtinda ng mga kakanin, mahilig magtinda, ano naman po ang trabaho ng tatay mo? Noong una, kutsero siya. Meron kaming kabayo at kalesa. Wow! Tapos, nakaranas din ako sumakay sa kabayo. Tapos, medyo umangat, nakapag-ipon sila, nakabili sila ng tricycle. Kaya yung tricycle naman ang hanap buhay niya. At tinutulungan din niya yung nanay ko sa pagluluto ng mga kakanin. Pero, isang masamang pangyayari dahil yung tatay ko, isang madaling araw ay nabundol ng isang sasakyan ng jeep na may pasahero siya kamag-anak niyang matanda papuntang palengke at magtitinda. At doon, di namin alam, namatay. Nadala pa sa ospital pero namatay din. Mm. Nagkaroon siya tuloy ng kaso. Pero ah, hindi namin inaasahan na tuloy-tuloy yung kaso hanggang sa, iyon, na demanda tatay ko, kamag-anak nila yun. Tapos,
yung mga inipon ng tatay namin sa hanap buhay nila. Meron kaming haligi na kawayan. Lahat yun may barya na iniipon ng tatay ko at nanay ko. Ngayon, dahil lang sa pagkakaaksidenteng iyon, dahil kung wala namang ibang pagkukunan, iyon ang talagang nagamit sa kaso, sa pagbabayad doon sa nasaktan. Kaya talagang doon kami naghirap talaga. Naghirap Oh, kami kasi naubos yung aming inipon ng mga magulang ko. grabe, no? Yun ang hindi makakalimutan ko talagang pangyayari din. Sa isang iglap, no? Isang iglap, biglang nawala yung mga kabuhayan. Diba? Pero nakakatuwa, no? Dahil kahit papano, noong unang panahon, di naman uso yung pagbabangko. Di Mm-mm. po ba? Hindi So, nga, hindi. base sa kwento nyo kasi Ate Kasing, no? Hindi uso yung pagbabangko, pero meron kayong nadukot at meron kayong mga alkansya. Di ba? Ibig sabihin kayong magkakapatid, kung ilang kayong Mm. magkakapatid, meron kayong tig-iisang alkansya. Yung ano, yung aming kawayan, yung haliging kawayan, bawat isang haligi ay meron kami yun lang, yun nga, na disgrasya nga, naubos lahat. Pinag-iipon nila kami. Grabe, no? Sabi ni ate, sabi ni Dr. Sad naman pala, di ba? Sabi ni ate Ula, ang alkansya po ng tatay namin ay haliging kawayan. Yes. Totoo yun, no? Kahit ako nung ako'y maliit pa, para sa haligi sa loob ng pera sa haligi sa loob ng bahay. Doon siguro kinuha yung yung idea na doon siguro kinuha yung idea ng bangko, no? Nasa loob ng bahay tapos may vault. Kasi parang kami noon naranasan din namin yan eh sa lola ko, sa lolo't lola ko, yung haligi, merong bubutasan lang ng maliit na kawayan, tapos ilalagay doon sa amin naman, haligi ng papag. Naglalag. Yung mga papag, tapos yung pinaka, ano nga tawag yun, headboard, kawayan, tapos nandun yung mga butas doon doon ilalagay ang pera na iniipon. Ayan, good afternoon po kay Sister Jenica and Janet Chan at kay Sister Rosalinda Ramiscal Alejandro ng Isabela. Good afternoon din sa aking hubby na nanonood ngayon sa habang siya nagtatrabaho. Ayan, so, di ba mga kaabangers, ang mga magulang talaga, no, meron talaga silang alam niyo sa totoo lang, ang unang-una talagang nakitaan natin ng tinatawag na heart of a servant ay ang ating mga magulang. Ating nanay, ang ating tatay, di ba? Na talagang minahal nila ang mga anak unconditionally. Di ba? Nakita ninyo na ang nanay natin, di natin alam, pinag-iipon na tayo ng pera. Di ba? Alam nila na isang araw baka magamit natin yung kanilang inipon, di ba? Hindi nila alintana yung para sa kanila. Yung para sa kanila. Diba? So kaya si ate kasing naniniwala talaga ako na meron talagang naisalin sa kanya ang kanyang nanay. Ayan, so let's go back to ate kasing. Nandiyan ka na po ba Yes uli? po. Hello. Amen. And dito po ako. Narinig niyo ako? Opo, opo. Narinig Yes. niyo ako? Yes, ate kasing naririnig ka po namin. Sige po, magkwento ka pa po. Yung Elementary years mo. Elementary years, kamusta po? elementary, nung nag-grade 1 ako ay 7 taon ako. Tapos sa Sambat Elementary School, at hindi ako, nakagraduate lang ako hanggang first year high school lang ako ang naabot ko. At nung bata ako, elementary pa lang ako, bata pa talaga ako, lagi niyayaya ako ang kabarkada ko noon mga matatanda sa simbahan, na niyayaya ako na magkantora, yung kumakanta sa simbahan, manalangin, yung panalangin ng dati nating panalangin na natatandaan ko, kabisado ko yung mga panalangin noon at ah, talagang bata pa lang ako, lumaki na ako na kasama ako ng mga matatanda sa
simbahan. At gustong-gusto naman ng nanay ko na isama nila ako dahil syempre, kaysa maglaro ako, doon ako natutong manalangin, doon ako natutong, ang kabarkada ko matatanda, hindi mga bata. At ayun nga, naranasan ko din naman ang maglaro nung ako'y elementary. Nakaranas ako maglaro ng piko, nakaranas ako maglaro ng tagu-taguan, bahay-bahayan, tumbang preso, sa gabi, tumbang preso. Pinapayagan naman kami ng nanay namin kasi maliwanag sa gabi. May liwanag sa amin sa gabi. Pero may oras kami ng paglalaro. At dati, ang tatay ko kahit lasinggero, basta't dumating yung alas 6 ng hapon, kailangan nasa bahay kami lahat na magkakapatid. At kami ay mananalangin. Yung tinatawag noon na orasyon, tinatawag na panalangin talaga ng mag-anak sa tuwing hapon. Yun, naranasan ko. Kaya ako natutuwa kasi kahit ganun ang tatay ko na lasinggero, meron siya na puso na manalangin para sa pamilya. Kaya doon pa lang natutunan talaga ako na sama-sama kaming mananalangin dahil ito daw ang kailangan. Yun. Oh, grabe, no? Na-appreciate ko yung values na gano'n, no? Ng mga magulang na naituturo talaga sa mga anak. Hindi lang naituturo, kundi napapractice talaga. Di ba? Napapractice sa mga anak. Una, yung disiplina na talagang, totoo po yun, no? Kasi nung ako'y bata rin, pagka tumutunog na yung bahay namin, malapit sa sa kampanaryo ng simbahan, pag tumutunog yun, titigil talaga kami kahit kami naglalaro. Titigil talaga kami Yes. para mag-usal ng panalangin. Ay, saan ka abutin talaga Na orasyon. Diba? Yung talaga yung titigil ka para pansamantala kang mag-uusal ng panalangin kasi pag di ka tumigil, nakatingin sa'yo lahat ang mga matatanda. Diba? Pagkatapos ng orasyon, yari ka. Magagalitan ka ng matatanda, di ba? Kasi sasabihin sa'yo, kung batang to, wala kang galang sa Diyos, Di ba? Saka noon ang turo, pag may nakikita ka matanda, magmamano ka. Yun talagang katuruan na ngayon ay nawala. Kaya hinahanap-hanap ko yung mga katuruan noon talaga na yung mga bata, kahit sinong matanda, kahit hindi mo ka mag-anak, basta matanda, magbe-bless ka pa bilang respeto. Ngayon, wala na eh. Oo, masarap talagang ibalik yun, no? Yung mga ganong values na naituturo sa mga bata, yung pananalangin. Kasi matidevelop kasi sa bata na ang pananalangin pala kailangan mong titigil ka talaga. Diba? Titigil ka talaga sa paglalaro mo sa anumang ginagawa mo dahil kailangan mong manalangin. Mag-usal ng panalangin, manalangin sa Panginoon. Kaganda talaga ng values na yan. Tapos yung respect, na ang taas talaga yung high regard mo sa mga mas matatanda na talagang magmamano ka after ng orasyon magmamano ka, di ba? So, ang ganda ng naituturo na values at talaga naman yung turo ng po at opo. Yes, po at Napakahalaga opo. noon. Makikita mo talaga na yung mga bata ay natuturuan talaga noon. Dahil kapag may ginagamit silang po at opo, talagang tinuturuan sila ng mga magulang. Ngayon, nako, kahit magulang nga, minsan hindi na pinopo, hindi na inuupo. Correct. Nakakaiyak. Nakakaiyak. Nadidisrespect, di po ba? Kaya talagang totoo din talaga yung sinasabi sa Biblia, no, na ang pagtuturo talaga, sisimulan talaga sa bata. Kasi kapag ang bata naturuan natin, sabi sa Proverbs 22:6, parang train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it, di ba? Kaya naman, ang mga kabataan noon na talagang naturuan hanggang sa lumaki, dala-dala nila at naituturo ito sa kanila ding sumunod na henerasyon, di ba? Nagsisimula talaga sa bahay. Yes, Talaga. ang disiplina at pagtuturo nagsisimula talaga sa bahay at mga magulang. Ayan, panawagan po sa lahat ng mga magulang. Magulang po ang unang nagtuturo niyan sa mga anak. Diba? So, tayo po ang may unang binigyan ng responsibility ng Diyos. Diba? Na yan ay ituro natin at i-cultivate natin sa ating mga anak.
Diba? Kaya nakita ninyo, ang ganda, no, yung ginagawa ng mga magulang ni Ate Kasing, ng kanyang nanay at tatay, na tinatawag sila at iniipon sila sa oras ng orasyon. Sabi nga ni Dr. May, 6-12-6. Yan, meron kasi Yes, niyan sa yes. amin. 6, mananalangin ka. 12, mananalangin ka uli. At 6 ng gabi, mananalangin ka uli. At talagang grabe, diba? Grabe talaga ang training. Kaya mga magulang, wag po tayong hihinto na i-train natin talaga ang ating mga anak. Kung ang ating mga anak ay hindi, sa una ay hindi sila trainable material, alam niyo po ba, kapag nasanay na sila at naririnig na nila palagi sa tainga nila ang itinuturo ng magulang na hindi nagsasawa na magturo, ituro ang tama, ayan ay talaga namang hindi lang kung may narinig sila, pupunta yan talaga dito sa puso nila. At kahit paano talaga matututunan nila yan. Kaya naniniwala din ako, di ba, parang pananampalataya din lang yan, di ba? Faith cometh from hearing and hearing the word of God. Di ba? Doon nagsisimula. Kailangan talagang may marinig. Kaya mga magulang, this is a challenge for us. Di ba? Tayo mga magulang dapat magkaroon ng heart of a servant, ang mga magulang. Kasi pag naglingkod tayo sa mga anak natin, may puso tayo para sa kanila. At hindi lang masasabi natin na mahal natin sila, pero hindi natin sila tinuturuan. Ang tunay na nagmamahal, nagtuturo sa kanyang minamahal. Nagtuturo kung ano ang tama. Yun ang nakita ko sa kay Ate Kasings at sa kanyang mga Kapag, magulang. Ate Sally, at saka pag nakasanayan mo yung ganong tradisyon, yung ganong gawi, talagang yun ang malalakaran mo. Malalakaran mo talaga Amen. yung kapag nasanay ka. Amen. Yes, Yeah. yung mano po. Sabi nga, hello po, Pastor Dong. Ayan, di pa natutulog si Pastor Dong, tsaka si Pastor May. Sabi ni Sister Salve, sa magulang, hindi nang gugulang. Ayan. So, ibig sabihin, ate, kasing first year high school lang ang narating mo. Yes. And after ng first year high school mo, ano na ang mga ginawa mo? Nung huminto ako ng first year high school, ayun nga, nag-aral ako na manahi ng mga short na pang uniform ng school. Tapos kahit na mahirap pero pinagtiyagaan ko talagang matuto kasi kailangan. Sabi ko, kailangan medyo umangat yung aming kalagayan sa buhay. Tapos meron naman nagturo sa akin at meron naman kaming malapit na tahian na nagbibigay sa amin ng tahi. At ah, pagka ano nga, dose-dose na ang bayad sa amin. Ako ay inaabot ako ng hating gabi, makadami lang ako ng tinatay na nakakatulugan ko. Ang kapiling ko lang radyong maliit para lang hindi ako makatulog. At ayun nga, kaya dumaan yung mga araw, may dumating sa amin na kamag-anak ng nanay ko, tiyuhin niya sa Bulacan, dinalaw kami at nakita niya yung paghihirap ko sa pananay. Kaya sabi niya, daling kita sa Bulacan, tuturuan kitang magborda, patuturuan kita sa mga anak ko, na yung mga tiyahin ko. Kaya, ay salamat sa Diyos. Bagaman nag-iisip ako, mahirap malayo sa magulang kasi hindi pa ako nalalayo sa magulang. At the age of 16 years old, 17 years old, ay sumama ako sa kanya para mag-aral ng pagbuborda. At doon, talagang dahil naalala ko magulang ko, gabi-gabi, umiiyak ako sa isang tabi. Ang hirap ng pagtitiis talaga na kumita ka lang talaga, maabot mo yun talagang gusto mong maabot. Ay sinikap ko talagang magtiis. Kaya nung natuto naman ako, natuto ko, hindi pa high speed, yung bang di ganyan pa, iniilig pa. Mahirap yun, mahirap yung borda na yun. Hanggang sa dumating yung araw na dinala naman nila ako sa Quezon City sa isang garments factory na maganda naman nakita per piraso pero mabilis naman at tinuruan din nila ako doon. Hanggang sa nakailang taon din ako doon. Tapos yung iba kong mga kaibigan sa Batangas na inganya din sa akin, sumama, nagpaturo at gusto nilang matuto hanggang sa nakasama ko sila, may nakasama ako ng pag-uwi sa Batangas. Tapos bandang huli, ayun nga, yung kapatid ko na nainganyo din, tinuruan ko ding magburda. Kaya talagang
siguro yun yung inilaan sa akin ni Lord na hanap buhay. Hindi man ako nakapag-graduate ng pag-aaral. Bagaman pangarap ko rin ang maging teacher, ay hindi man ko man narating ito, may ibinigay na ibang hanap buhay ang Diyos sa akin. Hindi niya ako pinabayaan. Pero hindi ko pa talaga kilalang kilala noon si Jesus. Kaya salamat dahil may tumulong, may mga taong ginamit ang Diyos sa buhay ko. At yun nga, ah tuwing monthly ako umuwi sa amin, bihira ako makita mga magulang ko at mga kapatid ko. Kaya yung iba kong maliliit na kapatid, hindi na ako nakapag-alaga. Kaya nga sinabi ko kanina, nung ako'y umalis sa amin, na ako'y dinala nga sa Maynila, hindi ko na naalagaan yung mga huli kong kapatid. Pero, nung ako'y nasa Maynila na, nung ako'y nagtatrabaho na, nakasama ko naman sila sa bahay. Nakasama ko sila sa tirahan namin. Na nung ako ay nagkaroon ng doon ako nagkaroon ng asawa na 24 years old ako nung ako'y makapag-asawa at nang ako'y mangupahan ay pinama ko yung mga kapatid ko para makita nila yung trabaho ko, maranasan din nila yung naranasan ko. At iyon nga, nakasama ko sila. Isa lang yung kapatid ko na hindi tumira sa akin, si Domeng. Kasi nakapasok siya sa ah, kumpanya ng Yasaki Torres. Doon siya talaga binuo. Pero yung mga kapatid ko talaga nakasama ko sa bahay. At ito nga yung lagi kong kabarkada, yung aking pang-apat na kapatid. Ayun. Grabe, no? Ibig sabihin, kung ikaw ay first year high school lang at di ka na nakapag-aral, tapos nagpurso ka na lang ng iba, at di kasing wala ka bang panghihinayang na, or wala kayong sabi na sinisisi mo, yung mga magulang mo, hindi ako nakapag-aaral, naging mahirap sila, wala kang ganong feeling naman. Noon nasasabi ko sa sarili ko, sana nakatapos ako ng pag-aaral. Sabi kong gano'n. Pero kasi naawa ako sa nanay ko Tapos yung mga kapatid ko, sabi ko, sikapin ko na lang na tumulong para sila na ang makatapos mag-aral. Hindi man ako makapag-aral, sila na lang. Kasi ngayon marunong na ako maghanap buhay. Nag-aano din ako na bakit ako hindi nakapag-aral. Pero talagang ganun Ganun talaga yung tadhana ng buhay ko. Pero yung mga kapatid ko, salamat sa Diyos kahit papaano. Hindi man sila nakatapos din lahat ng pag-aaral. Pero sila naman ay nakatuntong din ng high school at college yung iba. Hindi nga lang talaga graduate. Kasi sa kakapusan, lalo noon talagang sobrang hirap. Hirap Wow. naghahanap buhay. Pero ang galing, no? Pero bago ko sabihin yung comment ko, sabi ni Sister Crisa Marquez Mendoza, totoo pa talaga yan. Kasi po kapag hindi natin i-teach paano manalangin daw ang mga anak, magpasalamat, gumalang, kumilos, naku sila po ang mahihirapan. Kaya salamat po sa mga magulang ko, natuto ako sa buhay. Ayan, salamat Salamat, talaga. Tricia. Yan, kay Krisha. Sabi ni Ate Angie kay Sister Salve, kasi may magulang na pasaway talaga, irresponsible. Aragoy. Ayan, 'di ba? So, alam nyo mga kaabangers, so nakita ko, no, talagang grabe yung servant heart niya, no? Kasi talaga ikaw, pag meron ka talagang servant heart, hindi ka talaga, sabi nga, kayang ano yan, ibuwal ng circumstances mo. Diba? Kung tutuusin si ate kasing hindi na siya nakapag-high school hindi na niya na ipagpatuloy ang high school niya. Tapos sabihin na lang niya sa isang sulok na, wala nakakayahan yung mga magulang ko, anito na lang ako, hindi na ako magtutuloy. Hindi ko na i-develop kung ano pa yung mga skills na meron ako, yung mga potential na meron ako. Pero ang galing, no? Kasi si ate kasi, hindi siya nanatili na ganun. Diba? Ang ginawa niya, nag-aral siyang manahi. Diba? Nag-aral siyang manahi, nagpatuloy ang buhay niya kahit hindi siya pinag-aral at nakapag-aral dahil nga sa kakapusan. Pero yung kakapusan hindi naging hadlang yon para hindi Yes. siya magpatuloy sa buhay. At nakita niyo naman na unleash yung potential niya. Nakita niya yung skills niya sa pananahi. Mag-isa mo lang po bang inaral yung pananahi or meron pong nagturo sa inyo? Tinuruan ako nung mga anak ng tiyuhin na nanay ko sa Bulacan. Sila nagturo sa akin. Kaya malaki din utang na loob ko sa kanila. Hello, Nanang Rosie. In-invite ko siya dito
hindi ko sila makakalimutan, silang mga nagturo sa akin kung paano ako ngayon nakaranas din ako ng ginhawa sa pananahi ko dahil natikman ko yung mga hindi ko natitikman noon. At kahit papaano, meron akong narating na kahit hindi tapos ng pag-aaral, yung pagsisikap ay nagampanan ko dahil sa Wow. awa ko sa aking mga magulang at mga kapatid. Grabe. Kaya noon nga nakaranas pa ako magdamag na ako'y nananahi, nabuburda. Makarami lang ako ng aking kita dahil noon per piraso kasi. Tapos ngayon, nung magpang-araw naman, ay kailangan ko pa rin talagang magsumikap para maging madami talaga yung aking kikitain. At may maibigay ako sa magulang ko. Kasi monthly ako umuwi eh. Pero yung tatay ko noon, naramdaman ko, sabi niya sa akin, nalulungkot siya. Sabi niya, pag hindi niya ako nakikita, kahit daw ako'y walang pera, umuwi ako. Nung nabubuhay pa siya. Dahil namimiss daw niya ako. Umuwi daw ako kahit wala akong pera. Pero mahirap naman kasing umuwi na wala kang pasalubong, wala kang daladalang pera sa mga magulang kasi yun nga inaasahan nila eh. Kaya iyon. Galing, di ba mga kaabangers, heart of a servant, hindi inuuna ang sarili, kundi inuuna ang kanyang kapwa. Inuuna ang pamilya. Kaya nga sabi ko kanina, ang nanay at tatay ang unang huwara natin. Maliban kay Jesus Christ, di ba? Na talagang si Jesus Christ talaga ang perfect example ng heart of a servant. Pero yung mga magulang natin, sila din po ay modelo at example din po sila. Huwaran din po sila ng heart of a servant. Kita nyo, sabi ng tatay niya, umuwi ka na kahit wala kang pera. Ang mahalaga, ikaw yun, di ba? Puso po talaga, puso talaga yon ng isang ama na nagkakaroon ng longings sa kanyang anak. At nakita naman natin no, na kahit di siya nakapag-aral, hindi niya talaga naging burden na hindi siya pinag-aral. Ang burden niya, paano siya makakatulong sa kanyang pamilya. Diba? In Kasi naman talaga. naaawa siya sa kanyang nanay. Diba? Kinalimutan niya talaga ang para sa sarili niya. At napakapalad ng mga kapatid mo, ng mga magulang mo, Ate Kasik, dahil nilimot mo talaga ang iyong sarili at talagang sila talaga ang inuuna mong iniisip. Kaya naman, pinagpapala ka, una ng favor, binigyan ka ng Panginoon ng favor, pabor sa tao, di ba, na nagturo sa'yo na magborda, manahi, at ikaw na naniniwala ako na ikaw na ang nag-improve nito, ikaw na yung nag-cultivate, di ba, ng kaalaman mo sa pananahi at naggamit mo ito na source of income. Kaya totoo talaga na hindi lang sa taas ng pinag-aralan mo makukuha ang magandang buhay, di ba? Ito talaga ay may kinalaman talaga ang attitude natin, ang ating character, di ba? Saka Ate Sally, skills pala talaga yon kasi nakaranas akong mag-abroad, nadala ako sa Brunei, nag-apply kami sa Brunei, yan ang aking trabaho. Mm. Nakapag-Brunei kami dahil sa borda na yan, kailangan ang borda sa Brunei. Kaya sabi ko, maganda pala talaga yung skills na yun. Kasi mahirap din gawin yun eh. Mahirap din. Kailangan mong tiis, tiyaga. Yes, amen. Kaya wag talaga nating mamaliitin yung mga skills na ibinigay sa atin ng Diyos. Kasi yung may skills na meron tayo, wag natin yang sasayangin. Dahil hindi yan binigay ng Diyos para sayangin natin. Ibinigay yan ng Diyos para gamitin natin, i-improve natin, i-develop natin. Di ba? Wag nating hayaan yan ay matulog dyan sa atin na hindi natin na-discover, di natin na-develop. Ayan. Sabi nga ni Sister Veronica Sedayon, salamat po sa Diyos kahit po di kami nakatapos, pinatunayan naman talaga sa amin ng magulang namin na kaya kaming dalhin o ilapit talaga sa Panginoon. Wow! Yun ang Hello. pinakamaganda at mahalagang biyaya sa amin. Salamat. Di man sa pag-aaral, may mas higit pa pala doon ang malapit kami sa Panginoong Diyos. Lalo po ngayon, salamat sa atin namin dahil siya rin ang naging daan papunta sa Panginoon. Ayan, kanina naririnig ko, di ba? Sabi mo gusto mo maging teacher. Pero alam mo ate kasing in your own little way, you have been a teacher. You have been a good teacher. Alam mo bakit? Amen. Una,
Alam niyo po ba na isa sa katangian ng isang teacher ay influencing factor, influencer po ang guro. Kaya nakita niyo si ate kasi nasa puso niya ang gusto niyang maging guro, nasa puso niya ang pagiging guro. Kaya ano yun, na-influence niya yung kanyang kapatid na mag-aral magburda, na mag-aral manahi hanggang yung kanyang mga kapitbahay. 'Di ba? At alam niyo, nagamit nilang lahat yon sa kanilang Amen. kabuhayan. Ate Kasing, you have been a teacher. Magaling Thank ka you, na Lord. kang magturo. Ang pagiging guro naman ay hindi lang guro sa classroom. Iba, naging guro ka rin sa mga kapatid mo, sa mga kapitbahay mo, sa mga kaibigan mo. Ayan. Wow, Ate Kasing. Sa sobrang busy mo at talaga naman, sabi nga, nakatuon ka talaga kung paano mo tulungan ang iyong mga magulang, ang iyong mga kapatid. Paano naman ang iyong love life? Paano dumating? Paano ka nagkaroon ng pagkakataon para naman ay masumpungan mo ang iyong love of my life? Ni Ate Sally, may nakalimutan pa tayo. Yung kapatid Sige. kong kasama ko, kasama ko kabady-body ko sa hanap buhay namin. Yun nga, yung kapatid ko na pang-apat, walang iba kundi si Sister Ula. Siya ay nainggan niya na sumama sa akin, magpaturo, naging kasama ko sa paghahanap buhay, katuwang, hanggang sa ngayon ay kasama ko rin. Ah, noon gusto niya mag-aral magburda, sabi niya, ano, ate sasama ako sa iyo kasi siguro naranasan din niya yung hirap ng buhay sa amin. Kaya isinama ko, pinagpaalam ko do sa amo namin. Pumayag naman pero hindi niya alam na ganun kaliit yung kapatid ko. Kaya tinuruan ko siya, ay nasa kasulok-sulukan siya. Nung dumating yung mga amo namin, hinahanap niya nasa ng kapatid mo. Nandun po. Nako po, nakalubog sa makina. Sabi niya, ganun, matututo ba yan? Pero salamat sa Diyos, sandali lang siyang nag-aaral. Madali siyang natuto. Kasi pag talagang gusto, madaling matututo. Amen. Kaya, iyon, hanggang sa nakasama ko siya, nakasama ko sa lahat ng ah, ginagawa ko, hanggang sa kami ay lumipat sa pabrika dito sa Pasig, na naisama ko rin din sila, pati yung mga ibang tinuruan ko, na isama ko rin dito sa Pasig. Wow. At ah, nagkaroon kami ng, kasi medyo maganda yung company namin dito sa Pasig. Monthly ang aming, bali arawan kami. Pero yung kapatid ko, natutuwa ako kasi, yung kapatid ko na si Ula, hindi talaga humiwalay yan sa akin. Talagang sinamahan niya ako sa lahat ng aking ginagawa. Hindi siya tumatanggi, lagi ko siyang katulong. Pagkatapos, una pa nga siyang nakapag-abroad sa akin dahil pinadala siya nung kampanya namin sa Pasig. Pinadala siya sa Antigua na magburda. Pinadala sila, ilang silang kasama ng mga kasama namin. Como dalaga siya talaga yung nakasama sa Antigua. Kaya ayun, nakaranas siya ng abroad noon. Nauna pa siyang mag-abroad sa akin. Tapos nung umuwi siya, nung nalipat na kami dito nakabili kami wag na muna love life kasi ang love life naman ay iisa lang ang love life ko. Wala akong email. Siyempre, kwento mo rin. Paano kayo nagkakilala? Kaya, sige, tatapusin ko yung sa kapatid namin. Kasi ito nga yun, hanggang sa nung nakabili kami sige, sige. Yung umpisa kung ba't ko nakilala yung asawa ko, may kasama ako sa pagbuburda na kapatid niya, na siyang naging, kumbaga, kabakabarkada ko, kasama ko, pero ipakilala niya sa akin yung kapatid niya, kabakabarkada namin, pag umuwi kami ng Bulacan, nagkakaroon kami ng picnic, tapos maraming naging girlfriend yung naging asawa ko. 20 yata ako. Ayos. Pang-dalawampu ka. Last is always the best. Pero kasi, ako, yun doon sa huling naging girlfriend niya, naging tulay ako Hmm. nung naging girlfriend niya. Tulay ako na taga roon din sa kanila. Sabi ko, ay Jaime, ayoko ng pangalang Jaime. Talagang wag natin sasabihin yung ayaw niya natin at siyang mapupunta sa atin. Sabi ko, ayoko ng pangalang Jaime. Sabi ko ganon. Sa bandang huli,
ako ang nagustuhan. Nagustuhan ng asawa ko. Tapos hanggang sa niligawan ako. Sabi ko, ay yung iniwan na niya yung mga girlfriend niya. Pero naliligaw-ligaw pa rin siya noon. Sabi ko, paano kita sasagutin? Marami kang nililigawan. Sabi ko ganun. Hanggang sa naging mag-girlfriend kami kasi magkabarkada kami ng kapatid niya. Iyon ang naging simula ng aming pagiging mag-boyfriend, girlfriend sila. Siya lang mag-isa. Wala akong ibang naging boyfriend. Kasi sabi ng tatay ko, pag ikaw ay nakapagrelasyon sa isang lalaki, isa lang. Hindi ka pwedeng paiba-iba. Kaya may takot ako sa tatay ko. Dahil ang tatay ko noon, sabi niya kapag ikaw ay liligawan, gusto ko dito sa bahay. At kung mag-aasawa ka, kailangan 30 years old ka. Sabing gano'n. Ang daming requirements. Pero dahil nga laging pumupunta nun sa tahian yung naging asawa ko, binibisita niya ako doon, tapos napunta siya sa pabrika ng Pepsi. Talagang pinilit din niya magtrabaho sa pabrika ng Pepsi. Nakapagtrabaho siya doon. Kaya ayun, kaya kami nagkakaroon ng pagkikita hanggang sa na-develop na rin ako sa kanya. Hanggang sa itatanan niya ako. Ayaw ng tatay ko, sabi niya, ayaw kung mag-aasawa ka ng tanan, sabi niya gano'n. Pero siguro, dahil sa nagkakagustuhan kami, 24 years old nang ako'y sumamang magtanan sa kanya. sabi ng tatay ko, ay di, lasinggero nga, di ba? Sabi niya, inihahanda yung itak. Sabi niya, papuntahin mo dito yung magiging asawa mo. Takot naman yung magiging asawa ko, nagsama ng kapitan, nagsama ng mga kamag-anak. mula Bulacan. Sa amin, ang uso, kahit tanan ka o hindi, sa bahay ng babae ang kasal. Hindi po pwede. Kaya hindi nangyari ang kanila. Kaya niya ako itinanan para sa kanila ako ikakasal. Pero hindi po pwede sa tatay ko. Sabi ng tatay ko, dito ka ikakasal. Kaya ayun, kasama nga niya, marami siyang kasama. At nagkasundo dahil wala siyang magagawa. Kahit tanan, kahit yan ang naging simula naming mag-asawa. At nung kami naman ay makasal, hindi naman kami, humiwalay na kami, umupa na kami ng bahay. Hindi kami tumira kahit kanino, umupa kami ng bahay. Kahit maliit na kwarto, basta kami lang dalawa, hiwalay kami sa mga magulang namin para maintindihan namin ang buhay, maintindihan namin kung paano kami gumalaw. Kaya lang, nung ako'y magbuntis, hindi pwedeng walang kasama dahil pareho kami nagtatrabaho. Siya sa Pepsi, ako naman ay sa garments. Kaya hindi pwede na walang maiiwan sa anak ko. Kaya salamat sa Diyos yung biyanan ko naman, sumama sa akin dahil panganay niya yung asawa ko. Sinamahan kami, inalagaan niya yung anak ko dahil wala na siyang asawa, byuda. Kaya talagang nilaan niya yung buhay niya sa amin. Napakabait ng biyanan ko dahil hanggang sa lumipat kami dito, siya ay nakasama ko, katulong ko sa tindahan. Kaya nung umuwi lang siya, yun, medyo may edad na. Gusto niya sa sarili na niyang lugar. Kaya ayan ang istorya naming mag-asawa. Mga ka-abangers, relate ba kayo? Tulay na fall, kaya hindi natuloy. Bawal mag-asawa ng 30 years old, pero 24 years old, nagtanan pa. Tapos, sabi ni Flor de Lisa, Sister Flor de Lisa de Chavez, Batanggenyo nga matapang. Kaya ang sabi ni Sister Jonalyn Nenyalga ng US, dala ang buong barangay. O, di ba? -6. Di ba? Ang saya, di ba, ng ang saya ng love story, di ba? Na tapos talagang umupa kami ng bahay dito sa Pasig. Siguro pangatlong lipat kami, sa amin na. Biniyayaan kami ng Diyos ng lupa.
at kami ay napagawa ng unti-unti ng bahay. Wow. Kaya iyon. Grabe, pinagpala. Ilan ang anak ninyo, Ate Kasing? Ang anak ko ay apat. Tubig. Apat sila, 3 lalaki, 1 babae. Sa awa ng Diyos, nakatapos na silang lahat. Hindi man ako nakatapos ng pag-aaral, natupad naman yung pangarap ko. Pangarap namin mag-asawa. Ang asawa ko nga, hanggang grade 5 lang eh. Oh, Oo, hanggang grade talaga? 5 lang. Kaya, salamat sa Diyos dahil sa pagsisikap niya, pagtatrabaho niya sa Pepsi, binigyan siya ng Pepsi ng panibagong trabaho na siya ay magdi-deliver siya sa mga bahay-bahay. At nakukuha naman niya lahat ang prospect, nakukuha naman niya yung mga kailangan ng Pepsi. Kaya binigyan siya ng sasakyang maliit Wow. na ginamit namin. Hanggang sa, ito na, yung nakapagpatayo kami ng tindahan, ng bakery, tapos napag-aral namin ang mga anak namin, sa pagtutulungan namin dalawa. At ako nga, yung mga kapatid ko, napatira ko sa amin. Ako'y hanga sa asawa ko kasi yung asawa ko, wala akong narinig na masama sa kanya para sa aking mga kapatid. Wow. Hindi siya nagsasalita ng kahit ano sa aking mga kapatid. Mahal niya yung mga kapatid ko, siya pa nag-aalala. Kaya napakabuti ng Diyos. Tapos, naglagay kami ng bakery, hindi ko malilimutan na nung naglagay kami ng bakery na umuwi yung aming baker, na hindi na nakabalik, syempre gusto ko maituloy yung aming tindahan ng tinapay, ng pandesal. Ako gumagawa, ako nagmamasa. Minsan ako yung nagmasa ng tinapay dahil di kuryente yung masahan, ay sumama yung aking kaliwang kamay sa masahan, buti na lang na i-off ko. At yun, kung hindi, durog-durog siguro yung kamay ko, baka putulang isa kong kamay. Kaya talagang napakagrabe talaga, ang dami kong pinagdaanan sa trabaho, maging sa pananahi ko, nagbuburda ako. Dahil nga minsan lagi akong puyat, ah yung makina ng burda ko na ganyan, gumaganyan ay tumama sa noo ko, nabiyak din tong noo ko. Pero salamat, salamat dahil talagang naging matatag tayo, naging matatag ako sa hanap buhay. Kaya iyon, yun ang mga naranasan ko na hindi ko makakalimutan. Wow, grabe pinagpala, no? Isang grade 6 at isang first year high school. Pero hindi naging hadlang, nakapos sila sa edukasyon. Nagkaroon na-establish ang kanilang pamilya, di ba? Nagkaroon pa ng negosyo, napatapos ang mga anak. Diba? Kaya sa mga anak dyan na nakikinig, naka-abangers, na kung dinanas ninyo ang kakapusan at ikay nakapag-aral, hindi dahilan yun para huminto kayo. Magpatuloy kayo. Diba? Dahil ang Diyos talaga, pag nilagyan kanya ng purpose, sabi nga, diba, tatapusin niya talaga ang anumang sinimulan niya sa buhay mo. Yan. Ang ganda ng love story ni Ate Kasing. Ate Kasing ngayon naman, dahil napakaganda ng iyong love story sa hobby mo. Pero basahin ko muna yung sabi ni Sister Jonely. Noong araw daw po, pag nakatapos ng grade 7, pwede nang maging guro. Ayan. Good afternoon po, Pastora Imelda Ramos Villanueva. Ate Kasing, paano naman yung love story mo kay Jesus? Paano mo siya na-encounter? Kailan at paano mo na-encounter ang Panginoong Jesus? 1991 ay mayroong nagsabi sa akin na kumpare ko, nagkasakit siya. May narinig daw siya sa radyo na parang magandang gawain ng Panginoon. At ako ay inanap ko to, nakinig ako dito sa gawain ito hanggang sa unti-unti ay parang yung pa ako ay nag-uumalpas para pumunta doon sa gawain ng Panginoon, sa gawain ng El Shaddai. Na talagang kahit ako noong una, nag-iisa akong pumupunta, pero tinatapos ko lang yung mass noon, pagkatapos yung preacher iniiwan ko na. Pero kasi dahil tumatakas ako sa asawa ko, hindi ako nagpapaalam.
Kasi baka hindi ako payagan. Eh, ewan ko, parang hinahatak yung paa ko papunta doon sa gawain. At nung na-encounter ko si Lord doon, sabi ko, ba't ngayon lang kita nakilala? Sabi kong ganon. Bakit ngayon lang kita nasumpungan? Sabi ko, maganda pala yung itinuturo mo. Pero hanggang sa linggo-linggo, uma-attend na ako, hanggang sa sinasama ko na yung mga kapitbahay namin, mga kapatid ko, nanay ko, sinasama ko na yung mga kasama ko sa trabaho. Marami akong naisamang mga kasama ko sa trabaho sa gawain ng Panginoon. Kaya nalilate pa kami noon kasi minsan nakikisakay lang kami sa jeep, minsan jeep na biyahe lang ang sinasakyan namin. Paglabas ko sa trabaho, alas 4 lalabas kami ng trabaho, nagmamadali kami para lang umaten ng gawain ng El Shaddai. At dito marami akong nakasama talaga. Kasi sabi ko sa kanila, maganda yung naririnig ko, maganda yung salita ng Diyos. Parang nagtataka sila bakit ako parang hindi ako napapagod. Parang, parang okay lang sa akin, galing ako sa trabaho, pupunta ako ng gawain, nung una iniiwan ko yung aking mga anak dahil may katulong ako nun sa bahay. Pero bandang huli, sinasama ko na yung aking mga anak, maliliit pa. Sinasama ko rin yung katulong ko sa bahay na umaten kami ng gawain. Alam mo, nung hindi pa kami nakakakita ng mga jeep, sumasakay kami sa bus, siksikan. Kahit siksikan, kahit nakatayo, talagang umaaten kami ng gawain. Yung mga anak ko lang talagang pinupuno ko ng pagkain sila para hindi sila ah, ma, hindi sila mainip. Hanggang sa gawain na yon, talagang ginagawa ko ay pinakakain ko sila para lang ay yung pakikinig ko ng salita ng Diyos ay talagang ewan ko, parang sabi ko parang hindi ko talaga pwedeng palagpasin hanggang sa yun, nagkaroon yung tindahan ko ay sinasara ko. Pag araw ng Sabado ay sinasara ko para lang maka-attend ako ng gawain. Niyayaya ko yung mga kapitbahay ko, yung anak ko si Ronel, alam mo ba, napakarami niyang inakay ng mga kabataan, isang gift inakay niya doon sa gawain ng Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako dahil yung anak ko nakatulong ko, suporta ko sa gawain ng Panginoon. Kaya ah ma- kaya lang nung sila ay naging college na naiba-iba na ng oras ng kanilang pagpasok, nahiwalay na sila sa akin. Hanggang sa nag-isa na lang ako na sa aking pamilya na uma-attend ng gawain kasi sila may kanya-kanya ng mga routine, may kanya-kanya na silang activities sa school. Tapos nung bandang huli, si Ronel na nahiwalay sa akin, namamalayan ko na sa isang Christian church na pala, uma-attend na ng born again Christian. At ito nga ay parang nagkaroon pa ako ng isama na loob sa kanya kasi bakit siya humiwalay sa akin? Iisa naman yung Diyos. Sabi ko, pinapaliwanag ko sa kanya. Sabi niya, basta mami, iba yung nararamdaman ko dito. Iba rin yung paghipo ng Diyos sa kanya. Kaya yun, nakita ko sa kanya talagang nagbabad siya sa salita ng Diyos. Papasting siya, nagbabasa siya araw-araw ng Bible hanggang hating gabi. Kaya, ay noon, wala pa siyang work. Kaya nakita ko talaga yung pagpupursige niya. Sabi ko, ba't kaya yung anak ko mas matindi pa sa akin? Sabi kong ganon. Kaya sabi ko, salamat sa Diyos, talagang may ginagawa talaga yung Diyos sa buhay naming mag-ina. Na hindi man yung asawa ko, may anak ako na siyang talagang unang nakaunawa sa Panginoon. Kaya hanggang sa nagpatuloy, tapos ito na nga dumating sa buhay namin, naging usher ako dito sa simbahan ng Pasig. Dito nagkaroon kami ng gawain na prayer meeting dito sa Pasig. At kaming magkakapatid, kasi kasama ko ng mga kapatid ko, naging usher rin kami lahat dito. Yung iba, music ministry. Yung iba, talagang kasama ko sila lahat. At nagpatuloy kami. Tapos hanggang sa dumating sa buhay namin si Pastora May na nagbakasyon lang siya, dumalaw lang siya. Sabi ko sa kanya, hindi pa siya pastora noon, Lika, kasi may gawain kami, iiwanan ko ba siya sa bahay? May gawain kami dito sa church, kung gusto mo, umattend ka, sabi kong ganoon. Ayun, hanggang sa siya umattend, at doon,
natutuwa ako kasi siya ay talagang hinipo talaga siya ng Panginoon. Talagang ang lalim ng paghipo sa kanya ng Panginoon. Nadaig pa nga niya ako eh. Dahil siya naglingkod talaga sa Panginoon ng puspos. Eh, kami, hanggang doon lang kami sa El Shaddai. Pero hanggang sa kalaunan, ng bandang huli na nagkahiwalay kami, ay nalaman ko na lang na siya ay isang born again Christian. At yun nga, dinadalaw niya kami noon paminsan-minsan. Hindi niya kami maawat kasi sabi ko, lagi ko sinasabi, kung saan ako natuto, kung saan ako nandoon, doon na lang ako. Kasi isa naman ang Diyos natin, sabi ko sa kanila. Pero hindi sila nagpapaliwanag, basta pinakikita lang nila kayo ano ginagawa nila. Kwento-kwento, ganyan. Hanggang sa nagkasakit yung tatay nila, yung tiyuhin ko, kapatid ng nanay namin, na na doon kami nagkatagpo-tagpo sa ospital. Nung dinalaw ko si Tata Juan, na yung pala medyo ano na yung sakit niya, nagagalit yun sa akin pag ayaw ko sumama sa kanila. Eh ngayon, nung araw-araw ko siyang dinadalaw sa ospital, binigay ko din yung pagrespeto sa kanya. Ayun, hanggang sa nakausap ko na rin si Pastora May. Eh si Pastora May, busy-busy yan sa paglilingkod, busy-busy yan sa mga gawain sa church, kung saan-saan yan pumupunta. Hanggang sa si Pastora May talaga yung nakasama ko doon sa kwarto ni Tatay Johnny. At nung lilinisan si Tatay Johnny, lumabas kami doon, kami nagpaliwanagan, nagtanong ako. Marami siyang naipaliwanag na ate, maraming kulang. Nung parang yung spirit ko, parang na ano na. Kasi sabi ko, maari nga kasi nakakaiba na sila, sabi kong ganoon. At yun, talagang pumunta na kami sa church. Pero nung una na hindi pa nagkakasakit yung tatay nila, nung unang gawain nila sa ibang simbahan, ay nakakasama rin ako. Pinasusundo ako nung tiyuhin ko. Pinasusundo ako ni Tatay Johnny. Madaling araw pa, nandoon na sila, sinusundo ako para lang ako magsimba sa kanila. Pinagbibigyan ko naman sila, kaya hanggang sa ayun nga, nakarating na kami sa kanila. At marami ako talagang naintindihan, marami akong naunawaan na talagang hindi lang pala basta dapat ka lang makinig. Kailangan talaga ay meron kang pagsisilbi sa Panginoon. Matuto kang sumunod, matuto kang magsilbi. Doon nabanat at nabakbak din ako. Maraming pagsubok, marami talagang ginawa ang Diyos sa buhay ko. Sa gawain natin ngayon sa The Hub of Christ Church. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kahit pati yung mga nanay ko, nadala ko sila lahat doon, ang mga kapatid ko din, na nabuo kami, nabuo yung aming pagkakilala sa Panginoong Hesus, na tunay na talagang kailangan bibigyan mo ng time si Lord. Yung time na talagang uh, hahanapin mo talaga, isisik mo talaga si Jesus para talagang mabuo ang buhay mo. Kaya iyon, nagpapasalamat ako kay Pastora May, Pastora Mayet, salamat sa mga buhay nila. Dinala kami sa tama. Dinala kami sa tamang alandas na hindi kami hanggang doon lang. Ngayon, may marami kaming nababago. Nakapag-aakay na rin tayo kasi syempre, hindi lang pala pwedeng yaya ka lang pagkatapos nun wala. Kailangan din yung niyayaya mo, ano mo, imi-minister mo. Kaya napakabuti talaga ng Diyos. Noon, hindi ko maintindihan yan eh. Hindi ko maintindihan yung ginagawa nila eh. Sabi ko, nung babago pa lang kami dyan sa church, binigyan na agad ako ng assignment ni Pastora. Ate, mag-life group ka sa inyo. Life group? Hindi ko naman alam kung paano ginagawa ninyo. Wala silang training noon na ganito mag-life group, ganito. Hindi. Basta na lang, mag-life group kayo sa inyo. Buti na lang. May mga pastor na ginamit na siyang gumagabay sa amin. Bagaman hindi sila nakakapag-ano sa amin, pero meron talagang ipinapadala sila ng mga tao. Kaya napakabuti talaga ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya magpapatuloy lang talaga tayo ng pagsunod sa ating Panginoon. At ako ay malalim ang pagmamahal ko kay Pastora May, kay Pastor Dong, kay Pastora Mayet. Dahil hindi niya kami tinigilan. Nung bago pa na ako sa The Hub of Christ, hindi pa yan ang pangalan.
Madaling araw, tatawagan ako ni Pastor Dong. Kumusta ka na? Ha? Sabi ko, ba't kayo tumatawag si Pastor Dong? Sabi ko, ganun. Hindi ko naiintindihan yun. Sabi ko, bakit kaya? Ano kayong problema? Sabi ko, ayun pala, talagang kukumustahin. Kaya yung sinasabing talagang ini-minister ka nila para maintindihan mo, maunawaan mo yung mga ginagawa nila sa paglilingkod. Ayun, natuto kami magpasako, natuto kami sumunod. Di man namin naiintindihan. Talagang, yung ibang mga kapatid ko, hindi kami maintindihan. Pero sabi ko, sige lang. Kaya maganda yung ginagawa natin na prayer intercessor tuwing umaga. Marami talaga akong na-win. Marami ako talagang na answer prayer dito sa, ano kaya, hindi ko titigilan talaga itong, kasi ako, pag nagising na ako ng alas 3, hindi na ako makatulog. Niisip ko na, meron kaming prayer and intercessor, kailangan maghanda na ako. Yun yung puso ko, talaga na. Sabi ko, yun lang naman ang kaya kong gawin ngayon, ang maglingkod sa Panginoon. Yun lang talagang magagawa ko. Kasi, gaya ngayon, senior na tayo, di na makapaghanap buhay. Pero alam ko, may ginagawa pa rin ang Diyos sa aming buhay. Yung mga anak ko, nagpapasalamat ako, todo suporta sila sa akin dahil nakikita nila kung paano ako maglingkod. Nakita nila kung paano ko sundin ang panawagan ng Panginoon. Kaya purihin ang Diyos sa buhay ng aking mga anak, namin lahat, ng aking mga kapatid. Kaya pinagpala, di ba, Ate Sally? Amen. Amen. Di na nga ako nagsasalita. Nakikinig na lang ako eh. Kala ko Grabe ba't di na ka nagtatanong? napakabuti ng Panginoon. Hello sa mga kababata. Narito na ang mga kababata mo. Si Sister Rose Social, si Sister Rose Manga, yan na. Si Sister Shoni, yan mga ka-sister at kababata mo. Hello ko po kay Pastora Rosalyn Soriano Bueno. Ayan. Kay Sister marami pa. Ayan. Sabi ni Sister Jonelyn Kaunin Nialga, isa po ang family nyo sa tinatawag na Dailek or spiritual Israelite nga lang. Adopted. Kasi po ang totoong Dailek ay mga Israelitas. Yes, totoo po yan. Sa Book of Romans, kinahabagan po tayo. Yes, it's true. Yung inyo pong Salamat sa family. Pero sabi nga, di ba, sa legalities, di ba, ang adopted at legitimate ay halos magkapareho ng karapatan. Yun, di ba? Kung ito, di Amen. ba? Thank you, Lord. Tayo ay anak ng Diyos, di ba? Amen. Adopted man tayo, yan, di ba yan ang totoo, Sister Jonalyn, kahit sabihin na ang totoo ay ang mga Israelita, pero adopted child of God tayo, we have of equal right to them, di ba? Equal ang pag-ibig ng Diyos sa atin at wala siyang pinipili, ayan. At nakita ko, no, sa pagkakakwento mo, grabe, no, nakita ko talaga dito yung puso mo sa paglilingkod, Ate Kasing. Kasi, bagamat nung una, ang dami mo talagang dinala sa gawain. Talagang ikaw talaga isang mabungang lingkod ng Panginoon. Di ba na even Pastora May, sa totoo lang, si Pastora May ang una mong na-assure. Siya yung bunga mo. At itong bunga mo nagsasalita. Hanggang sa ang bunga mo nagsalita sa'yo, ng bunga mo, naging bunga ka rin ng bunga mo. Di ba? Ang galing, di ba? Nakakatuwa kasi sabi nga ni Brother Clifton hindi lang daw pang pamilya, kundi pang barangay. Barangay yung i-assure mo. Kasi Amen. nakita mo yung puso mo sa paglilingkod, di ba na nakita mo na dahil na sobra kang na-in-love sa Panginoon. Di ba? Ikunento mo, inakay mo. Para kang alam mo ba yung si Andrew? Di ba si Andrew? Kita niya di ba si Andres? Kita niyo ang Panginoong Jesus. Pumunta siya kay Philip. Philip, alam mo ba, nakilala ko na yung sinasabi ng Mesiyas. Nakilala ko na. Halika, ipakikilala kita. Halika, pakinggan mo para makilala mo rin siya. Parang ikaw yun. Di ba? Ate kasi, Hallelujah. Thank you, ang dami Lord. mong inakay. Ibig sabihin, talaga, pag sinabing
bagay nga talaga sa yung heart of a servant. Kasi pag sinabing heart of a servant, gano'n na lang yung puso mo sa paglilingkod mo sa ibang tao na sila man ay makilala yung Kristo na nakilala mo. Diba? Nung una gusto mo lang talaga silang na-curious ka lang din na, ay, ang ganda naman ito, yayain ko nga yung kapitbahay ko. Diba? Parang sa isang advertisement na, ay, ang ganda naman ng advertisement na to, masubukan ko. Anong masubukan mo na maganda? Nagyaya ka. Ganun din, di ba? Nung una, sinubukan mo lang di ba? Tapos, na-in love ka, at dahil na-in love ka, ibig sabihin, dahil ikaw ay na-in love sa ginagawa mo, gusto mo rin naman na i-share sa iba. Puso talaga. Kaya talaga, puso talaga, ang pagkagalingan talaga ng tunay na paglilingkod, nagmumula talaga sa puso. Kapag ito talaga ay sa puso mo, magiging magaan sa'yo. Kaya nakita mo, inassure mo yung mga anak mo, di ba? Hanggang ang anak mo, kaya naman talaga, no, huwag talaga nating i-underestimate yung mga itinatanim Yung natin. pamangkin ko si Ella ay nag-a-assist sa akin dito. Maliit pa siya. Pag wala akong kasama na, samahan mo ako. Talaga sumasama siya sa akin pag-attend ng gawain na El Shaddai noon. Maliit pa yon, pero gustong-gusto niya sumama. Kaya hanggang ngayon, natutuwa ako kasi sila na i-involve na rin sa gawain ng Panginoon. At meron pa akong nung Monday, kwento ko lang, nung Monday, nasa Medical City kami. Ngayon, nag-aantay kami ng doktor. Meron akong nakatabi doon. Yun nga yung pinagpe-pray ko na may sakit sa kidney. Na naikwento ko sa kanya si Jesus. Tapos, parang nawawala na siya ng pag-asa. Kasi ang ano nga niya ay, nag-aano siya na para sa kidney transplant. Tapos sabi ko sa kanya, nagkwento ako sa kanya, tapos sabi ko, gusto mo ba ipag-pray kita? Sabi niya, sige po, sabay hawak sa kamay ko. Sige po, salamat po. Sabi niya, alam mo kung taga saan to? Taga May Kawayan, Bulacan. Wow. Ah, nagsasuffer siya ng kidney talaga. Ngayon, sabi ko, sige, pinag-pray ko siya. Tapos na maipag-pray ko, maya lumapit sa akin. Sabi niya, alam niyo po, kanina talagang nawawalan ako ng pag-asa kasi may dalawa siyang kaibigan na, kasi siya nagdadialysis din eh. Nagdadialysis, dalawa yon. Ngayon pumanaw na, kinuha na ni Lord. Kaya para siyang natakot, para siyang kinabahan. Sabi ko, huwag kang matakot, natagpuan mo na si Kristo. Sabi ko Wow. gano'n. Manalig ka lang, magtiwala ka lang, at maniwala ka lang, hindi ka pababayaan ng Diyos. Lagi kitang isasama sa prayer. Alam mo, tinawag na niya akong mami, hanggang ngayon kinachat niya ako. Sabi niya, tinawag niya ako mami, sabi niya, mami, maraming salamat. Biglang guminhawa yung pakiramdam niya, biglang lumuwag yung paghinga niya, at para siya nakaranas talaga ng, siya gagaling talaga. Kaya, Amen. lagi ko siyang pinapalo up ngayon. Siya naman lagi nagchat-chat sa akin. Yeah, salamat sa Diyos. Yung asawa daw niya, napilitang pumunta sa, ano po, ano, sa ibang bansa para magtrabaho. Pero manager doon. Kasi, dahil lang sa laki ng gastos niya sa kanyang sakit. At salamat din sa Diyos dahil binigyan sila ng isang anak na babae. Kaya sabi niya, sige po, patuloy niyo ako magpag-pray kasi yung aking anak kawawa naman, maliit pa. Sabi ko, sige, huwag kang mawala ng pag-asa, kasama mo ang Diyos. Sabi ko gano'n. Sabi ko, ang sarap pala nung pag ano mo si Lord. Parang pati ikaw, talagang buhay na buhay talaga yung pag-asa mo na talagang tutulungan ka ng Diyos. Kaya marami talaga kami nila Sister Weng, dumadalaw kami sa mga may sakit pang Sister Weng, ate dalawin natin yung kasamang ko. Pinagpe-pray natin sila. Kaya eto talagang masarap pala. Dati kasi ano lang ako, attend lang ako, alam ko, kasama ko na si Lord, alam ko na naglilingkod na ako nun sa Panginoon, nagbabasa ka ng Bible, nakikinig ka, pero may gagawin ka pala talaga para maipaabot mo sa ibang tao yung kabutihan ng Panginoon. Amen. Grabe. Maraming salamat. Grabe. Nakakatuwa ka, ate, kasi at dami talagang nabibless sa'yo ngayong hapon. Di ba? Talagang
ikaw talaga ay isang buhay na patotoo ng kung paano talaga tayo ay dapat naglilingkod ng buong puso, ng may puso. Kaya naman, bago ako magpatuloy sa hapong ito, may mga nais na Wow! magbigay sa iyo ng mensahe. Ate Sino? kasi Sino kaya? magpapasalamat sila. Alam ko, itong mga to, na-share mo rin talaga ito. Ayan, Salamat sa Kuya Gab, handa ka na po ba na ipakita yung mga nais bumati at nais magbigay ng mensahe para kay Ate Kasing? Hello, Mi. Salamat sa Panginoon at patuloy kang natayo. Salamat sa Diyos, ikaw yung binigay na nanay ko at ng mga kapatid ko. And we're just so happy to have you. We want to let you know na until now, no, we cherish everything that you do. To me, you are a very faithful servant sa Panginoon. It's always in your heart how you will serve. You give a lot of yourself. You lay down your life. Nakita namin how you lay down your life even for your brothers, your sisters, mga siblings mo. I see it. People will be amazed how prayerful you are. Really, when there are things that are out of your control, you just communicate with God. You submit everything to Him. Even the hardest things. Salamat you are there through the hardest of trials. You keep standing strong. You are very strong in the inside. Amen. You are so parang subtle. Pero sa loob, sobrang tibay. Sa kabila ng lahat ng pagsubok. I see you serve. You serve tatay every day. Lalo na ngayon with some medical condition na nanatili kang naglilingkod. Pagdating sa mga gawain, wala kang reklamo. And I appreciate it about you. I look up to you sa relationship mo kay Lord. Everyday na gumigising ka ng maaga, nakaluhod na agad yung pagkatao mo sa Panginoon. And it's a very huge privilege for me to witness. Thank you that no matter what happens, nakita ko meron talagang isang nanay na hindi mangiiwan sa'yo. At ikaw yun. Salamat po sa Panginoon sa buhay mo, Nay. Masaya ako pag nakakasama ka palagi. Date natin minsan sa pagpapacheck up mo. Thank you for giving me the privilege na makasama kayo ni tatay. And syempre, alam ko mahal na mahal ka din ng mga kapatid ko. Ng mga kapatid mo po. So, I know that there will come a time that they will really see what you are spiritually. Salamat sa Panginoon. And I wish you all the best. Salamat, May. I love you. Bye-bye. Hello po, isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat, sa inyong mga abangers, sa ating mga ka-daily life sharing, at higit sa lahat po sa ating senior pastor, Pastor Dong and Pastor May. Ako nga po pala si Sister Ula Cruz, ang pang-apat na kapatid ni Ate Kasing. At ang masasabi ko po kay Ate Kasing, siya po ay isang mapagmahal na kapatid at isang mabuting kapatid para sa amin. Dahil napakarami po ng naitulong niya sa amin at siya po ay tumayong pangalawang magulang namin kahit nang nabubuhay pa po ang aming mga magulang. Isa din po siya sa nagdidisiplina sa amin. At nagpapasalamat po ako sa buhay niya dahil siya din po ang naglapit sa amin sa Panginoon dahil hindi niya po kami sinukuhaan ng paalaala na palagi kaming lumapit sa Diyos at magsimba at yun po ay isang
napakalaking tulong para sa amin. At kapag po may problema kami sa financial, kami pong dalawa ay laging nag-uusap, nagtutulungan para malutas ang aming problema. At tunay po na napakabuti po niya. Hindi po siya nagpapabaya sa aming magkakapatid. At lalong-lalo na po kapag mayroon siyang pagkain, hindi po niya kami pinapabayaan. At minsan po, halos isusubo na lang po niya ay ibibigay pa sa amin. Yan po ang aming kapatid na si Ate Kasing. At ang masasabi ko po kay Ate Kasing, Ate Kasing, salamat sa buhay mo dahil ibinigay ka ng Diyos para sa amin. At salamat sa pagmamahal mo sa amin. Nawa, patuloy na ang pagmamahala natin magkakapatid ay maranasan natin. At huwag kang mag-alala dahil tayong dalawa ay timbang sa paglilingkod sa Panginoon. At Salamat sa patuloy Diyos. lang tayo dahil alam natin na hindi tayo pababayaan ni Lord. At maraming salamat sa patuloy na pagtulong mo sa amin, sa pagmamahal mo sa amin. At nawa, ingatan mo rin ang iyong buhay, ang iyong kalusugan. At maraming salamat talaga sa iyo. Salamat. At yun lang po. At maraming salamat po sa pribilehyo na makabati sa aking Ate Kasing. Salamat po. Naloko na. Naglag na. Okay na. Wow! Ate Kasing, anong nais mong sabihin sa kanila? Parang naiyak ako sa mga mensahe nila. Parang ako'y anong gusto mong sabihin? At syempre, idiretso mo na rin. Ano yung gusto mong iwang mensahe sa ating mga manonood? Yung aking anak, si Ronel, yun ang panganay ko. Salamat sa Diyos kahit busy siya sa trabaho ngayon, nagbigay siya ng time. Sabi niya sa akin kanina, Mami, busy ako. Hindi ko alam kung bakit niya sinabi sa akin. Sabi ko, okay lang. Sabi ko, gano'n. Tapos, kaya pala yung laptop niya, binigay niya sa akin, pinagamit. Hindi ko nga sinasabi sa kanyang guest ako ngayon eh. Hindi ko pinapaalam sa kanya na guest ako. Sabi ko, parang may alam to na na ako'y mag-guest. Sabi ko gano'n. Kaya pala pinagamit niya yung laptop niya sa akin. Anak, salamat. Maraming salamat sa buhay mo. Alam mo na yung pinagdaanan natin, nakaraan na yon. At tayo magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon naman ay nakatingin sa atin. Hindi tao pinaglilingkuran natin, kundi ang ating Panginoon. Kailangan lang talaga tayo ay maging humble. Puso natin talaga ay ibigay natin sa ating Panginoon. Salamat anak. Salamat, maraming salamat sa pagbibigay mo ng oras sa akin ngayon at sa aking kapatid. Kaya ka pala ayaw lumapit sa akin. Ikaw pala'y magsasalita. Salamat kapatid. Tayo talaga ay magkasama sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras. Nagdadamayan. At alam mo, lalo ko kayong hindi pababayaan kasi talagang ito yung buhay. Kailangan talaga nagtutulungan. Dahil ito ang bili ng ating nanay. Tayo magtulungan sa lahat ng panahon sapagkat ang buhay talaga ay hindi naman natin masasabi. Diyos ang may hawak na ating buhay. Kaya purihin ang Diyos. Salamat kapatid ko. Salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa iyong mga salitang binitiwan. At ako ay na-appreciate ko yan lahat. Salamat. At napapasalamat din ako sa pamilya niya, sa mga anak niya.
na talagang ang turing nila sa akin ay magulang talaga. Kaya purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi, ang iwanan ko po ay, sabi nga, magpakatatag tayo sa ating Panginoon sapagkat hindi tayo pababayaan ng Diyos. Dahil ang mensahe, ang talaga pong nakatanim sa isip ko ay yung 1 Corinthians 10:13 nang sabi, wala pang pagsubok na hindi nalagpasan ng lahat ng tao. Pero tapat ang Diyos dahil ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng ating mga pangangailangan. Kaya anuman ang ating pagsubok, anuman ang ating maranasan, anuman ang kabigatan natin sa buhay, bigay natin lahat sa Panginoon sapagkat walang mahirap sa Diyos, walang imposible sa Diyos. Sabi nga, pinagpala ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Panginoon sapagkat paghaharian niya tayo ay kanyang iingatan, kanyang sasamahan. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago noon, ngayon at kailanman. Ang Diyos ay nakatingin sa ating mga puso. Kaya't ang dapat lagi nating pakalinisin ay ang ating puso at isip. Sapagkat dito nagmumula ang lahat ng ating mga ginagawa, ang pagmamahal, kung ano lumalabas sa ating bibig, laman ng ating puso. Kaya kailangan lagi nating bibigkasin ay mabuti sa ating kapwa. Kaya ako ang lagi kong binibigkas, God bless you. Kasi ito talaga yung nakasanayan ko. Lahat na makita ko dumaan o God bless you. Meron nga akong isang kabataan kaninang umaga na ako'y dumadaan, lumapit sa akin, sabi niya, pa-bless po. Sabi ko, God bless you. Nakakatuwa kasi sabi ko, noon lang yun, sa akin, lagi ko naman yung nakikita. Pero salamat sa Diyos, talagang kapag ikaw ay hinipo ng Panginoon, gagamitin ka ng Panginoon. Kaya magpagamit po tayong lahat sa Panginoon dahil walang mahirap sa Diyos, walang imposible sa Diyos. Kaya nating gawin ang lahat ng bagay kapag tayo po ay nakatuon sa Panginoon. Sabi nga, ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng bagay at siya ang bahala sa atin. Purihin po ang Diyos at nawa kayo po mga kasama na pagpala sa aking testimony. Bagaman ito ay simple, alam ko na marami ang mabubuksan ng isip para tayong mga magulang ay magpaalala sa ating mga anak. Tayong mga magulang ang tunay na dadala sa ating mga anak sa tuwid na landas upang sila hindi mapahamak. Huwag po natin pababayaan ang ating mga anak. Kailangan tayo ng ating mga anak. Kaya mga anak ko, salamat sa mga anak ko. Alam ko na sila'y naniniwala sa akin, nagtitiwala dahil may Diyos ako na pinagtitiwalaan. Lagi ko sinasabi sa kanila, mabuti ang Diyos, walang mahirap sa Diyos, kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen? Amen? Kaya salamat po. Salamat. Amen and amen. Wow, maraming salamat Ate Ula and Brother Ronel. Wow, grabe no mga kaabangers, talagang truly na nakaka-bless yung buhay, yung testimony ni Ate kasi alam niyo po may 4 na bagay akong natutunan ng habang mula po na nagkukwento si Ate kasi talagang ano kaya ang pwede kong matutunan sa kanya? Alam niyo yung point number 1 na natutunan ko kay Ate Kasing, ito yung heart of a servant niya. Una, talagang ginamit niya talaga si Jesus Christ na model ng buhay niya. Di ba? Paano yun, di ba? Naglingkod lang siya ng naglingkod. Di siya nagrereklamo. Sabi nga ni Ronel, it is always in her heart how she will serve the Lord and others, di ba? Si Jesus Christ ganun din, di ba? Sabi nga sa Mark 10:45 sa English and sa ESV version, for even the Son of Man came not to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. 'Di ba sabi nga ni kanina ni Ate Ula na kakainin na lang niya, ibibigay pa niya. 'Di ba? That's the heart of a servant, 'di ba? That is Jesus Christ, 'di ba? 'Di ba yung kanyang pagka-Diyos hinubad niya.
Para lang talaga mas-serve niya yung purpose, mapaglingkuran niya tayo. 'Di ba? Grabe, team, ano nga kayo ni Ate Wala team faithfulness. Napaka-faithful ninyo sa Lord, 'di ba? At yung pangalawang point na natutunan ko kay Ate Kasing, if we want to be great, we must be least. Gusto natin na tayo maging dakila, 'di ba? Doon tayo magsimula sa pinakamababa. Kailangan nating magpakumbaba. Di ba? Nakita ko yun kay Ate Kasing kanina. Di ba na kahit nga, sabi niya kahit nga hindi siya nakatapos ng pag-aaral, pero talaga naman, patuloy siyang nagpapakumbaba, hindi siya nagsusumbat, hindi niya sinusumbat na hindi siya nakapag-aral. Nandun yun That's the heart of a servant. Di ba? Amen. Kaya if you have a heart of a servant, so if you want to be great, if you want to serve, if you want to be a great servant, we must be the least first. Tayo dapat ang pinaka, di ba, the least among the rest. Di ba, pinaka mababa, magpakumbaba. So saan natin ito makikita, yung verse na to? Para sa verse na to, sabi sa John 13:35 sa Amplified Bible, sabi dyan, by this everyone will know that you are my disciple if you have love and unselfish concern for others. Mahal niya, hindi makasariling pagmamahal. Diba, nilimot nga niya yung sarili niya. Diba? Nilimot ni Ate kasi yung sarili niya para sa pagmamahal niya sa mga kapatid niya, para sa pagmamahal niya sa kapwa niya. And point number 3, yung point number 3, he shows, pinakita talaga ni Ate kasi yung pagmamahal niya sa Diyos at sa ibang tao, sa kanyang kapwa. Pinakita niya. At sabi sa John 15:12-13, this is my commandment, that you love and unselfishly seek the best for one another, just as I have loved you. No one has greater love than to lay down his own life for his friends. Diba? Napaka-selfish ni Ate Kasing. Diba? Pinakita niya yung pagmamahal niya sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal niya sa kanyang kapwa. That is the heart of a servant. And yung pang-apat, the heart of a servant na meron kay Ate Kasing, she consider others before herself. Diba? Inuuna ang iba bago ang sarili. Kanina pa niya binabanggit sa simula pa lang. Ano kaya ang ibibigay ko na tip para sa mga kabangers, sa mga sinasabi, di ba? Nakita natin, saksi kayo dyan sa mga sinabi ni Ate Kaseng, di ba mga kabangers? Di ba? Inuuna niya talaga. She consider others before herself. Inuuna niya ang iba bago ang kanyang sarili. Sabi nga sa Philippians 2:3-4, don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble. Thinking of others as better than yourselves. Diba? Thinking of others as better than yourself. And sa verse 4, don't look out only for your own interest, but take an interest in others too. Huwag mo lang titingnan yung kung saan ikaw ay makakapag-benefit. Dapat ang unang makita, will it be beneficial to others? Yun dapat ang una nating i-consider. Hindi yung, ako ang magbe-benefit nito. No, wrong! Dapat makita natin, magbe-benepisyo ba ang aking kapwa? Ang kapwa ko ba? Will it be beneficial to others? Kasi alam nyo mga kaabangers, let us have a servant heart kasi nga sabi, diba, sabi ko nga kanina, diba, hanggat di mo natututunang maglingkod, hindi ka mabubuhay, buhay ka lang. Pag hindi ka naglingkod, hindi tayo lalago, hindi ka lalago. Sabi nga, gusto kong iwan sa inyo ang verse na to, Ecclesiastes 12:14. Sabi sa Ecclesiastes 12:14, God will judge us for everything we do, including every secret thing, whether good or bad. Yan.
pa ha, sabi sa Ecclesiastes 12:14. God will judge us for everything we do, including every secret thing, kahit yung nakatago pa, di ba? Ang Amen. Diyos talaga, i-judge tayo, ang Diyos ay hukom, di ba? At alam niya, lahat ng ginagawa natin, hayag man ito o hindi hayag, mabuti man o masama, ito ay ating, sabi nga, di ba, ipagsusulit sa Panginoon. Ipagsusulit natin ito. Kaya ngayong hapon, ang challenge ko sa bawat isa sa atin, let us serve the Lord with a grateful heart. Let us have a heart of a servant. Yan. Amen po ba mga Amen. ka-abangers? Wow! Ayan. Maraming salamat, Panginoon. Salamat, Lord, sa puso, Panginoon, na ibinigay mo sa amin sa isang dalisay na puso, Panginoon, para ikaw ay aming mapaglingkuran, Panginoon. Salamat, Lord, sa pag-ibig mo at ang pag-ibig mo na ito, Panginoon. Ang siya rin, Panginoon, magiging dahilan namin para patuloy kaming umibig sa aming kapwa, Panginoon. Patuloy namin na pangarapin ang itinitibok ng puso mo, and that is to save, to seek the lost. Salamat, Panginoon, sa programa namin ngayong hapon na to. Salamat sa pagsama mo, Panginoon. Salamat sa buhay ni Ate Kasing, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na gamitin mo siya, Panginoon, mightily, Panginoon, for the advancement of your kingdom. Salamat din, Panginoon, sa buhay ng mga kaabangers, Panginoon. Sa buhay, Panginoon, ng mga nanonood ngayong hapon na to, Panginoon. Pagpalain mo ang kanilang mga buhay, Panginoon, na anuman, Panginoon, ang nakuha nila, Panginoon, po sila man, Panginoon, ay napagpala ngayong hapon na to, Panginoon. Itong pagpapalang ito, Panginoon, ay maipadaloy nila sa iba, Panginoon. Sila man din ay maging pagpapala. Ibigay mo sa aming Panginoon ngayong hapon na to, Panginoon, ang heart of a servant. Unahin namin, Panginoon, ang iba bago ang aming sarili. Dahil ikaw, Panginoong Jesus, yan ang itinuro mo sa amin at yan ang nais mo na lakaran namin. Salamat, Ama. Pinupunin namin, pinasasalamatan ka namin sa pangyarihang pangalan ng aming Jesus' name. Amen. Ayan. Maraming salamat mga ka-abangers. Bukas po ay magkita-kita po muli tayo dito lamang sa Daily Life, sharing real life, real talk, real life. Salamat, Ayan, goodbye everyone. God bless everyone. We love you. Salamat. See you tomorrow. Salamat sa lahat ng nanood. Salamat, Ate Kasing.